Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo. Tayo kayo lahat. Okay, let's start. Ama, maraming salamat po, nakasakit po kaming payapa sa dakong ito. Sa gagawin po namin mga pag-aaral, pag-iingatan po kami, pag-ibigyan kami ng talinong nagmumula sa iyo, magamit po namin sa aming mga pag-aaral. Pag-ibakuran po ng kapayapaan ng classroom na ito, sa pangalan ni Jesus, dagila po namin tagapagligtas. Amen. Okay? So, bago tayo mag-start, ano muna tayo? Buboost muna natin yung energy nyo. So, ano tayo? Icebreaker. So, itong icebreaker na to, hello! Hello! Ay, hello! Bye! Okay, ganito. Yung icebreaker natin, magbibilang tayo ng 1 to 15. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos, yung pang 15, iisip siya ng number sa 1 to 15. Then, papalitan niya to ng sound. Why? Sinabi niya, number 7, sound ng dog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ow, ow, ow. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kapag dating sa 15 ulit, iisip na naman siya ng number, papalitan niya na naman ng sound. Gets? Sasabihin yung ano? Halimbawa, number 7. Ow, ow. Tapos, Paano nga matatapos? Yung 7 magbibilang. talaga ng 15 ulit. Tapos, Yung matataya, may Ah! parusa mamayang sa uli. Hanggang 15 lang tayo, guys. Sasabihin yung number, tapos kasi... Then, sampulan natin, sampulan natin. Any sounds of animals. Kahit sound ng animal, ng sasakyan, o nasa inyo. Hindi pwede magpareha. Hindi, isipin na mo yung number. One is nagpareha. Anong parehas? Yung sound. Hindi pwede, iisip na bago. Hindi na pwedeng sabihin yung number. Wari, number 7, hindi na nila pwedeng sabihin yon. Dapat yung number 7, sasabihin nila yon, ow, ow, ow. Gets? Hello! Okay. Start tayo, no? Wala pa yun, ha? Practice pa lang. Okay. Start tayo magbilang. Call. Ayun na ba na? 5. Mali, bilangan niyo ulit. Ulit! Makinig kayo, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isip ka ng number, tapos papalitan mo siya ng sound. 1 to 15 lang. 1 to 15. 11. Anong kapalit mong sound? Kadami? Dami naman yung naisip niya. Dahil, Narinig ko yata. sound of the duck, quack, quack, quack. Okay, so yung number 11. Ano? Diretso naman. Sige, papalitan natin ng 1. Quack. quack, quack, quack. Number 11, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gets na. Pero yung number 11 na yun, hindi na siya, Hindi siya magsasabi ng number. hindi na mawawala yun. So, babalik tayo na naman sa una. Doon, din. Ikot tayo hanggang maubos na. bigay ka number niya. Hindi, hindi muna. Okay, gets na, gets. Tapos, tutuloy pa rin yun. Quack, quack, quack. 12, 13, 14, 15. Pagdating sa'yo sa 15, iisip ka na naman ng number, papalitan mo na naman ng sound. Gets? Yung mga matataya dito, mamaya, mag-ready kayo, okay? Ready? Lista ng mga name ng mga magkakamali, guys. Ano na? Ready? Sige, back kayo. Sige po, sir. Okay. Pag tinatawag yung video, wala na. Ay. So, gets na, guys? Para sa mga kararating, may icebreaker tayo ngayon. De balo. Totoo. Hindi, ayun, magbibilang tayo ng 1 to 15, then yung mapipiling number, papalitan ng sound. Then, tuloy-tuloy yun. Okay, start. Guys,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Okay, ulit. Pili ka ng sound. Sound. Ay, number. Number. 9. Okay, papalit mo ng... Sige. Oh. Ay, paano mag-isip? Okay, guys. Kayo mag-isip ang sound ng trigger nyo, ha? Number 9. Pakailan nyo. Isip na, okay? Oh. Okay ba, yun na. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakbak! Bakit nyo? 10. 11. 15. Bro. Number, tapos papalitan mo siya ng sound. 7. 7. Anong sound? Ahas. As. 4, Oh. 8. 8. Oh, kaya. taya. Tuloy-tuloy pa rin, hindi na maalis yun. Yung ay, hindi na siya maalis. Yun na talaga yung sound. So, ulit. Hindi na alisin yung sound na yun, ha? Hindi nyo na sasabihin yung 9 at 7. Oo, tuloy-tuloy na yun. Okay, bebe. Gusto mo din na Magulutan ko Hindi na na maalis si number 9. So, hindi na maalis si number 9 tsaka si 7. Kailangan tandaan nyo kung ano yung Sound niya, no? Huwag mo kalalimutan. Oh, ganun talaga. Okay, no? From the start, oh. Ulit ba? Ano, meron pa. Yung number na yun, ipapalitan mo lang siya ng sound. Ng animal. Paano mo malalaman na ikaw na yung next na maggagawa sa Oh, number 15. ano? Oh, yung number 15 siya lagi magbibigay. Oh, yung dalawang yun na, no? Meron na tayo. Sound of the chicken and sound of the steak. Okay. Oh, mag-start tayo sa libag naman. Pag-ganun tayo. Okay. 1. 2. Ay, 5. wow! Kaya, dapat. Nick! Diba, malilito talaga kayo. 7 na, oh. Oh. Continue. 10. Wala na ulit Hindi, na. ulit Diba, na pa. dalawa pa lang yung Oh, dalawa pa lang yung sound natin. Yun na. Oh, si Alfonso. Alfonso. 12. 15. Sound. Ay, anong number? Okay! Ah, number 1. Oh, 1 daw ah. Sabaw, ay, sabaw pa ba? Sound ng tao mo. Basta ba? Pasok na. Hello? Hello? Ah, dali na. Dali na. Oh, makakaya. Kaya na. Wala na. Nick, ang inido? Alma. Sabaw na rin. Sound ng pabo. Isipin nyo natin mga sound ng pabo, ha? Oh. 2. Sinong bigay niyan? 2. Okay. Alisin na natin yung mga ano, ha? Yung mga Taya. taya. Hindi na kasali yung mga taya. May kodi ko. 15. Oh! Isip ka lang ng words na pwede mo sound. 8. Oh, aso. 8.
Dog. Ikaw, dito. Start tayo. Okay, 2, 3. 4, Ay, 5. 6, hindi na nakasala. Ikaw. Tayo dito. Ay! Si Diana na kaya ang pag-uwi. Abang pa lang tayo. Okay. Tignan ako. Sound at number. Frog. Number? 13 na frog. Game. Yun na yun! Gawin na. Bigyan ng tarik kami para Ikaw. Ulitin, no? Hindi na siya kasali. Dapat yung mga hindi na Oh, di na sabihin. Ate. Na. Mabilis tayo guys ha. Bilisan na natin. Magbibilisan na natin ha. 7, di ba? Ay, 9. 8. Ano? Mabilis tayo, mabilis pacing na natin. Mas pacing tayo. Oo, overtime na. Okay. Icebreaker pala, stress pa. Okay. 10. 11. Wala pa. Oh, ikaw. Ikaw. Ikaw, 13. Oh, ano? Oh, oh, 15. Sound tapos number. Number muna. 5. Number 5 lang yung kapalit mong sound. Pabayo. Pabayo. Number 5, kabayo ha? Oh, last na lang. Oh, last. Oh, ulit. Dali. Pabayo. Ay, hindi. Wala yung tapos eh. Eh, si Mamawal pala. Go. Kabayo pa rin. Oh, 5. Ha? Eh, Ano number na? 6. Ba't kami di binibilang? Huwag ka na. Darating yun lang. Ha? Ano to eh? Okay. Okay, let's start. Maya. Pwede na yan! Okay, let's start na. Yung unang reporter natin si... So guys, kami pala yung report ng review of 6 students. So alam niyo naman na, or may idea na din naman kayo na sa subject ni Sir J is doon sa pinag-aralan natin sa child adolescent. So may mga halos, yung mga diniscuss niya is parang i-discuss din namin or parang something na parang may review din natin. So ang unang reporter natin is si Josh. So yung topic Our topic is Freud psychoanalytic theory on development. According to Sigmund Freud, development is primarily unconscious and behavior is motivated by unconscious inner forces, memories, and conflicts over which a person has a little control or awareness. Freud made a revolutionary contribution to the field of human
development by emphasizing the idea that early childhood experience affect our experiences as adults. In order to understand Freud's theoretical perspective, we must first consider what Freud believed about the structure of personality. Freud, psychoanalysis theory, ang sabi niya, may three structure tayo nito. Can anyone give one? Tama? Michelle? Ego. Super ego. Tama. We have three structure of personality which is id, ego, and super ego. Okay, what is id? Id is internal drives, instincts, goal to maximize pleasure, avoid, and pain, discomfort. Sa id is, gusto niya, maranasan niya lang yung pleasure o ayaw niya yung nahihirapan siya. And for ego, addresses the demand of reality. So gusto niya, ang gusto siya yung taga-balanse sa dalawa, kay id at super ego. Si super ego naman is moral branch, evaluates right from wrong. Alam niya kung ano yung tama at mali. Like for example, may nakita tayong tinapay sa mesa, hindi sa atin yon. And gutom na gutom ka na. So si id, gagawin niya, isipin niya, ay kukunin ko yon kasi gusto niya yon. And si super ego naman, gagawin niya, alam niya yung tama at mali, so hindi niya kukunin yun kasi hindi siya sa kanya. Si ego naman, siya yung magbabalanse or siya yung mag-desisyon kung sino yung susundin niya. It's either si id or si super ego. That's the structure of personality. And move forward, Freud psychosexual theory of development. We have stage 1, oral, stage 2, anal, and stage 3, phallic, and stage 4, latency, and stage 5, genital. Okay, oral stage, explain that the erogenous zone is the mouth. So, ibig sabihin, dito sa stage na ito, so, ibig sabihin dito sa stage na ito, dito, gusto niya lang, or this explains why infants want of sucking their fingers if they're not fed. Halimbawa, hindi pa siya pinapakain. Gusto niya lang yung lagi siyang may sinusubo, like yung toys and yung fingers niya. And if hindi naman daw kung masatisfy, yung sa stage na ito ay they may become fixated in the oral stage. Anong mangyayari? Paglaki niya, pwede siyang manigarilyo, daldal ng daldal, tapos, yun. Kapag naman po, nasobrahan, they more become self-centered, sarcastic, verbally abuse to others, yung mapahusga siya, kapag nasobrahan sa oral stage. Kapag sa anal stage naman po is 1 to 3 years old. The child focus on pleasure in the anus. Anus, it means Freud believed that the positive experience during toilet training would give positive impact to this child when he grows older. So, if hindi naman po ginabayan ng tama ng magulang niya during this anal stage, paglaki niya, madadala niya ito like magiging burara siya, magiging unorganized sa mga gamit niya. Yun yung sa anal stage. So sa phallic stage naman po is the pleasure zone are the genitals. In this stage, children become interested in difference between boys and girls.
So, dito na mauhubog yung, halimbawa, or may tanong ako, sandali. Ano yung pinagkaiba ng Oedipus complex sa Electra complex? Sige, sandali. Yung Oedipus is yung, for example, yung lalaki is nagkakagusto siya. Based sa theory ni Freud, yung Oedipus, yung lalaki is nagkakagusto siya sa ano daw niya, sa nanay niya. And then yung Electra is yung babae naman is nagkakagusto siya sa ate. Na totally nagkakagusto. Ibig niya sabihin, gusto niya sa kanya lang yung attention ng magulang niya. Halimbawa, kapag babae, gusto niya sa tatay niya lang yung kapag nakita niyang mas close yung nanay at tatay niya, mas maiinggit yung magsiselos yung babae dun sa tatay niya. Dun yung Electra complex. Sa Oedipus complex naman po, ito yung lalaki, batang lalaki, nagkakaroon ng sexual desire sa kanyang nanay. It means, nagsiselos naman ito kapag pinagseselosan ang tatay niya. Yes. Okay, move to latency, 6 to 12 years old. Latency, sexual urge remain repressed. The children focus on physical and academic growth. So, dito na sila makikisalamuha sa kapwa nila kasarian. Halimbawa, in this stage, 6 to 12 years old, alam mo na sa sarili mo na lalaki ka or babae ka. So, kanino ka makikisalamuha? Siyempre, kapag lalaki ka, sa mga kapwa mo lalaki. Then, sa last is genital stage, puberty onwards. Sexual urge are awakened. Anong ibig sabihin nun? Dito na yung na-attract mo siya sa opposite sex niya. Like, nakikipag-jowa na siya, gano'n, like tayo. Ayan. That's all. The next presenter is... Ay, yabi ng genital stage. Sabi ko yung genital. Okay. Genital stage, puberty onwards. Dito na yung na-attract siya sa opposite sex niya. Yung kanina. Yung latency, yun yung nagkikipagkaibigan siya sa kapwa niya babae. Kapag naman lalaki, nagkikipagkaibigan siya. Or nagkikipagkaibigan siya sa kapwa niya. Pag sa genital naman po, yun yung awakened sexuality. Like, alam niya na lalaki siya. So, hahanap siya ng kapartner na babae. Yun lang. The next presenter is... So the next topic is kay Erik Erikson. So Erik Erikson is another psychoanalytic theorist who was trained by Freud, but who developed a theory of development that is quite different from Freud theory. First, unlike Freud theories that ends in early adulthood, Erikson's theory is lifelong and includes stages from infancy into late life. Erikson believes that development is determined by how the organism adapts to the social environment. For Erikson, development involves successfully negotiating a series of conflicts, and it is not until these conflicts are resolved that the person moves on the next stage. So, thank you. So, briefly, kakalaman lang kay Erik Erikson. Siya ay, pinanak siya noong 1902, namatay siya noong 1994. So, yung mismo theory niya is yung mismo extension ni Freud. Parang siya yung parang trainer or mismong inspiration niya yung kay Freud. So, here's the life stages na ipapakita natin. So, infant stages. So,
So, please take po. Basic class versus mistrust, birth to 18 months. In infancy, children begin to explore the world and may feel a sense of fear of mistrust. When caregivers are responsive, sense of fear or mistrust, when caregivers are spontaneous and attend to a child needs, the infant learns the world is a good and pleasant place and is willing to explore the world around him and her. Thank you po. So ano pa lang, so bata, di ba? So hindi pa naman niya kayang i-feed yung mismong sarili niya. So, for example, halimbawa, yung mismong caregiver o yung mismong nanay na ang nag-aalaga doon. So, once na may pangangailangan yung bata, or halimbawa, nagugutom ito, so i-feed mo. Parang, tinutugunan yung mismong pangangailangan niya, gano'n. Yun yung mismong trust. Yun yung, as yung mistrust, yun yung tinatawag natin na crisis. So, yung mistrust na yun is yung parang, halimbawa, hindi mo na natutugunan yung mismong ano niya. Parang pangangailangan niya, gano'n. Halimbawa, may gusto niya ng ganito, parang hindi mo na natutuganan o hindi mo na naibibigay yung mismong needs niya. So, tsaka yun, kapag hindi mo na parang, yun yung pag hindi mo na bigay yung mismong ano, parang pangangailangan niya, parang dadalhin niya yun hanggang sa dulo, tsaka sa pagtagi niya. At tsaka ano, yung mismong caregiver o yung mag-aalaga doon, yun yung pinaka ano, pinakamalaking role na ginagampanan. So, next po tayo. So, may last po. Please start. Autonomy versus shame and doubt. During the toddler years, Erickson believed children begin to assert their independence and develop autonomy or the ability to do things independently. If the child encounters too much restraint or harsh punishment during this stage, Erickson believed that the child would experience shame. So, autonomy. Then yung mismong ano niya, crisis or yung mismong ano niya is shame and doubt. So, yung autonomy, parang nagkakaroon na siya ng mismong decision niya. Nagkakaano na siya, parang may sariling decision na siyang ginagawa. Then yung mismong crisis no, is yung shame of doubt. Parang, bawa na lang yung ano, na, bawa kapag confident na siya na gumagawa na siya ng ano, ng mismong decision niya, pero parang nasa shame or nagda-doubt siya sa mismong ano niya, sa mismong sarili niya. Halimbawa, pag may ginawa siyang decision, parang minsan naisip natin, baka tama ba yung ginawa ko? Okay lang ba ganun? So, next po. Initiative versus guilt. 3 to 5 years old preschool years. According to Erickson, this is when children begin to understand morality and idea of rights and wrongs. At this stage, children are expected to assume responsibility for their behavior and to take on new tasks. Yung next is industry versus infra-priority. 6 years to poverty. The elementary school years. The elementary school years are the years when the child learns to master tasks and to develop social skills. So yung ano, initiative versus guilt. So yung initiative, parang yung ipipersuade mo yung goals mo or yung mismong gusto mo. Para, bawa, gusto ko to, parang ipipersuade kita, gano'n. Tapos din yung ano, yung parang yung guilt issue, parang, bawa, gusto mo yun. Pero at the same time, parang may hidden agenda ka doon sa tao na yun. Parang, gusto mo siya pero alam yung parang hidden agenda mo na kailangan mo rin naman talaga siya. Then yung ano, industry tsaka inferiority, parang, gusto nila yung halimbawa, alam naman natin sa mga bata or sa atin na gusto natin kapag sa industry, sa halimbawa, may ginawa tayo, parang gusto natin napupuri tayo, nakukomment, o para may pinipraise tayo, gano'n. Kasi alam naman natin na parang doon nabuboost yung mismong confidence natin or yung mismong self-esteem natin. Then ano, inferiority, parang yun na nga, yung inferiority naman, yung parang, halimbawa, kapag sinabi ng parang caregiver sa'yo or yung mismong ano, parang, hindi mo kaya, kung kaya nila, kaya ko din. So, at the same time, yung mismong inferiority, hindi rin siya ganun kaganda. Kasi once na laging
inferiority yung mismong umiiral, parang lalo lang kung i-take mo siya as a negative, parang mismong bababa yung confidence mo na hindi ko na kaya ito, lagi na lang ganyan. So parang binabalance ba din siya ng industry na kailangan natin i-comment yung mismong ano natin, yung mismong, mayroon pa rin nagko-comment sa atin. So let's go tayo. Pag-ibas po. Identify versus identity. Puberty to young adulthood. This is the stage when one engages in identity exploration and determines the type of adult she or he would like to become in the future. If the context of early stage has not been satisfactory resolved, then the adolescents may find themselves in a state of full confusion, where she is unprepared to face the psychological challenge of adulthood. So thank you po. So yung mismong identity, yun yung parang mismong ano na yan. Parang sino ba ako? Parang who am I? Parang ano yun yung mismong, parang doon ka na nagkakaroon ng parang yung identity mo, parang doon na mismo na umpisa kilalanin yung sarili mo. Kasi yun yung parang ano na din, parang kapag meron ka na rin own belief, pero kahit may, halimbawa, yung may parental guidance pa rin nangyayari, na pinapaniwalaan sila, pero ikaw mismo parang may sarili ka ba din na pinaniniwalaan. Then yung ano naman, identity confusion is yung parang ano, yung parang yun nga, yung hindi ka sure, being unsure yourself, tsaka yung parang saan ka na gano'n, saan ka mag-fit sa mismong ano, society gano'n. So next po. Ay, Early adulthood stage. Intimacy versus isolation, young adulthood. During this stage, Erickson believed a person formed an intimate romantic relationship and made a commitment to a romantic partner. For Erickson, intimacy was finding and losing oneself in another person and developing a proper identity. Researchers now consider this stage to be a time where people form easily meaningful relationships with friends as well as with romantic partners. So yung ano natin, intimacy, hindi lang naman siya nagmamatter sa mismong relationship. So nagmamatter din yan sa mismong ano natin, career or sa pipili natin. Tara, halimbawa, yung parang longer term na commitments na faithful ka na without losing it. So parang halimbawa, pinili mo maging pare without na hindi mo pinaghihinayaan yung mismong pagkasawa ka o magkakaanak ka. Parang hindi yung mismong consequences nun, parang hindi mo siya, yung other option, hindi mo siya pinaghihinayang, talagang full commitment ka dun sa mismong pinili mo yan. So kabaliktaran naman yun ng mismong isolation. So yung mismong isolation naman nila yun, parang gusto niya, ayaw niya na mag-commit ng buo, parang short term lang na lang, parang gusto lang nila, hanggang dito lang ako, ayaw mag-commit ng buong buo. So next po. Stage 7, di ba po? Yung ma'am. My life stage, generativity versus stagnation, middle adulthood. For Erickson, this stage involved having children, raising a family, and giving of oneself to the next generation. Today, we recognize there are many other ways to be generative besides having children. So, thank you po. So, ano na, darating na dito sa mismo generativity. Ito yung mga adults na halimbawa, nagkaanak na, gano'n. So, parang once na may na-achieve yung mismong anak or parang nephew niya, parang proud na proud siyang proud na proud siya na na-achieve niya yun. Dati, samantalang yung adult na yun, siya nakaka-achieve ngayon. Parang nakikita niya sa nephew niya or sa mismong anak niya na parang na yun na yung nakaka-achieve, tapos yun, mismong proud na proud siya. Then yung naman, stagnation, isip kabaliktaran naman. Yung parang yung mga sinasabi natin na bastos, ayaw mag-share ng mga knowledge niya. O yung mga hindi nila yung mga talents na hindi sila nag-share ng gano'n. Parang mas sinasarili na lang yung mga mismong knowledge na yun o talents kesa sa mismong i-share nila yon at makatulong sa society nila. So, last stage, late life stage. Peribasa po. Josh.
integrity versus despair, older adulthood. In late life, Erickson believed it was necessary to look back on your life, try to make sense of it all, and determine if you accept your life or if you feel regret or disappointment. If you gain acceptance, then you have achieved integrity, whereas if you feel regret, you could be trapped in despair. Sige, thank you po. So, alam naman natin yung mga matatanda dito, kung if ever man na-experience na yung mga lola at lola natin, di ba? Minsan naririnig din natin yung parang, parang, you have done everything, yung parang may mga nagawa ka na, may mga kontento ka na sa mismong nagawa mo, parang gusto na nila yung parang okay na ako, parang ready na sila sa sa other earth na parang pumunta yung mga sinasabi nila na okay na, contented na ako, parang gusto ko na iyas, yan, gano'n. So, yung naman, sa balikan naman ng despair, yun yung mga full of regrets. Yung mga sana ginawa ko na lang. Yung sana itong way back time na nung ako pa dyan, sana ginawa ko na to para sayang yung chance kasi you have only, YOLO, you only live once. So, yun po. Next. So, naman tayo? Next theory tayo kay Kohlberg. So, briefly lang din, si Lawrence Kohlberg ay siya'y pinanganak noong 1927. Tapos nag-grow siya sa mismong New York. Then namatay siya noong 1987. Thus yung parang profession niya, naging siyang professional education and social psychology. Yes. Stages of moral development. Castro. Castro daw. Stage of moral development. Kohlberg's theory is broken down into three primary levels. At each level of moral development, there are two stages. Pre-conventional morality, stage 1. Obedience and punishment, stage 2. Individualism and exchange. Conventional morality, early adolescence to adulthood, stage 3. Developing good interpersonal relationships, stage 4. Maintaining social order. So yung stage 1, may halimbawa, may na tayo. Yun yung mga sisimula ng 0 to 19 years old. Halimbawa, meron tayong merong isang nangyayari na parang fair ka na gawin yun kasi parang gusto mo siyang gawin pero kung pinipigil mo yung sarili mo na parang natatakot ka doon sa mismong consequences na mangyayari sa'yo. Halimbawa na lang, kapag may nakikipag-away is parang gusto mo siyang tulungan pero aside doon parang iniisip mo yung mismo magiging consequences, baka ikaw naman yung ikaw naman yung the next na maging ibubuli nila or mismo papatawag sa office. Then yung stage 2 naman is yung individualism and exchange. Parang yun, nag-focus na siya sa mismong reward. Ayaw niya ng makagawa ng mga parang negative. Halimbawa, gusto ko na lang ng halimbawa, nakagawa ko ng ganitong nakakuha ko ng higher grade. So parang, example na lang. So parang, kailangan ko makakuha ng higher grade para may ibigay yung parents ko na parang pera or reward na mismo matatanggap ko. Tapos sa stage 3 naman, parang developing good interpersonal relationships. Ito na yung building herself, yung gusto mo, lagi na lang, kung ano yung sa mismong society na yun, dapat yun na lang, yung mismong society na yun kasi, yun yung, tas yung good side mo, dapat yun lang ipapakita mo kasi yun yung parang binibuild up mo yung sarili mo. Parang, what if pag nakagawa ko ng ganitong negative, baka ito na yung makikita niya na sa amin. Baka ito, pag nakagawa ko to, ito yung makikita niya, parang magiging ka na, parang i-judge ka na kasi yun yung nabibuild mo sa sarili mo. Then yung mismo naman, conventional early adolescence naman, acceptance, yung stage 5 naman. In developing good interpersonal, ay stage
4 pala, yung ito na yung parang in-anticipate mo na yung mangyayari sa sa mismong society. So kanina 'di ba parang so sa stage 1 parang takot ka na mapagalitan o gano'n. So dito sa stage 4 na to, parang nagmamatter na dito yung mga laws, yung mga batas tsaka yung rules na parang yung magpapunish na sa yung mismong laws and rules gano'n. Tapos yung naman tayo, next po tayo sa post-conventional is stage 5, social contract and individual rights. Stage 6, universal principles. Sa stage 6 is yung parang universal principles yung parang yung mismong stage 5 tayo sa social contract and individual rights. Na yung parang nag-decide yung tao kung isusunod siya sa law or hindi. Yung parang halimbawa, parang sa perspective niya, tama yung ginagawa niya, pero without knowing na parang nakakalabag na siya sa mismong niya, sa mismong law na yun. Kasi parang alam niya sa sarili niya na na tama yun, pero in terms of sa laws, parang natatamaan na yun. Then yung naman, yung stage 6 naman, yung universal principles, parang, ayun nga, yung parang mas nangingibabaw yung mismong pangangailangan ng tao kesa doon sa parang doon sa batas na yun. Parang halimbawa, doon sa Haynes dilemma na nangyari na yung kung alam niyo ng Haynes dilemma na universal example is parang yung lalaki doon yung asawa niya is parang kailangan yung asawa niya ng meditation na ng drug, like parang yun. Tapos ang short sila sa pera, tapos pumunta siya sa mismong parang pharmacy, tapos yung worth ng mismong drug na yan is $200. So ang tas binebenta nila ng worth $2K. So ang pera na lang niya is 1K. So ang ang gusto niyang sabihin doon, parang babayaran niya yung the next day para gusto niya na mag-ipon, pero ayaw nung hindi pumayag yung mismong pharmacy kasi kulang ay pera niya. So ang ginawa niya, in-steal niya yung mismong drug para lang mismong mismong ibigay sa mismong asawa niya. So ang doon, yung parang pinaka-point doon is hindi niya yung mismong iniisip yung parang do's and rules, parang mismong perspective niya na kailangan na ng kailangan na ng asawa ko na kailangan niyang gumamot. Pero aside dun sa mismong laws and rules na yun, nilalabag niya. Tsaka aside doon, parang yung mismong pa doon, point doon, parang sa ang negative naman, parang baka may ibang may pangangailangan pa doon sa mismong drug na yun, parang mga other people pang may kailangan doon. So, then may question po. Do parental or societal influences play a greater role in moral development? So parang yung mismong parental o societal influence ay parang malaki yung ginagampanan niyang role sa ating moral development. Tol number. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, little insights lang or malaki ba yung parental o societal influences ng sa mismong moral development natin? Malaki ba yung ginagampanan na role ng mismong parental o yung mismong nakakasalubungan natin sa moral development natin? Friend, sige lang. Hindi ko kasi nabigat eh. Okay lang. Siguro para sa akin, oo. Kasi di ba nagagamit siya sa pang-araw-araw na pamumuhay. So second is sa lahat ng do all kids have similar ways to develop morality? Do all kids develop morality in similar ways? Parang para sa akin lang kasi regarding sa personality o based experience ko kasi magkakaiba-iba tayo ng personality. Lalo na based on thoughts, lalo na broken family kami. Yung pagpapalang sa akin ng magulang ko, parang diba, parang kailangan more on, lalo na pa yung nag-aaway. Parang sabi sa akin, tahimik na lang. so
one. Number 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. How about 31? Sa anong stages ka experience na? Yan, sa social contract and So, give your experiences sa this one. Ano kasi kanina yung question kanina? Yung first question kay chat, no? Parang malaki ba yung role ng ginagampanan ng mismo parental social sa mismo oral development? Di ba under pa rin siya sa yan, sa social contract? Yun, sabi, based sa ganun. Kasi meron ako nakikita, like kay Mika, kung gano'n siya ka-close sa papa niya, hindi siya, makikita natin na meron talagang ay iba-iba na paano tayo pinalaki, paano yung environment na ginagalawan natin. And yung mismong mga kasama natin sa bahay, paano sila naka-affect sa moral natin as a So, last question na lang ako. Sa tingin nyo ba, pangit ba yung or negative ba yung sa mismong stage 3, sa developing good interpersonal relationships, is yung building herself? Sa mismong stage 3. Yung pagiging binibuild niya yung mismong sarili niya. Parang more on positive lang pinapakita niya kasi ayaw niyang i-judge yung ako once na may ginawa siya. First year. Laging, ano tanong ko sa... Pangit, negative ba yung mismo, building herself do sa mismo, developing good interpersonal relationships? Negative siya. So, bakit po? Kasi yung pinapakita mo lang yung good mo. Paano ka matututo kung di mo malalaman yung pagkakamali? Next quarter po tayo. Garcia. Jericho. Jericho. So, next quarter po tayo. May galaw. Ang topic ko ay PLD. Sino pwede ko basa? Ilan lang. Ilan. After many years of observing children, Piaget concluded that intellectual development is the result of the interaction of hereditary and environmental factors. As the child develops and constantly interacts with the world around him or her, knowledge is invented and reinvented. Piaget argued that intellectual development controls every other aspects of development, social, emotional, and moral. PLD genetic technology framework. Si PLD ay paunahing interesado sa pag-develop ng kaalaman ng isang bata. Si PLD ay may background na sa biology at philosophy. Ayun pala yun. Na nakaka-influence yung background niya na yun sa teorya niya na di-develop, may pagpunta ng develop ng alaman ng isang bata. Dito naman sa unang bullet, na-discover din ni Piaget na kahit kadahilanan ng pag-unlad ng bata dahil na rin sa namamana at sa mga nakapaligid sa kanya. Sa pangalawang bullet, habang ang bata ay lumalaki o tumatanda at patuloy siyang nakaugnay o nakakasalamuha ang mga nasa paligid niya, ay sabay din nung nade-develop yung kaalaman niya sa mundo.
At naniniwala ko si PNG kinokontrol ng intellectual development. Ang iba pang aspeto tulad ng development, social o emotional at moral. Hindi mo pwede ba sa? Piaget discovered that children think and reason differently and different. He believes that everyone passes through an invariant sequence of your qualitatively distinct stages. Oh. Invariant means that a person cannot skip stages or reorder them, although every normal child passes through these stages in exactly the same order. There is some variability in the ages at which children attain each stage. Sa unang discover ni PJ na lahat ng bata ay may iba't ibang mga kwilat at pag-iisip. At naniniwala siya na lahat ng bata ay may dumadaan sa balance sequence na baka i-explain natin. Ang ibig sabihin ng variant, bawal maglaktaw o ibaybayin yung pag-aasunod-sunod na ang bawat ilan dahil isang mga bata ay dumadaan sa mga stages na ito parang ating nila yung goal ng pagiging normal na organismong tao. Sino ba yung bata? Answer model. 0 to 2 years old. Intelligence takes the form of motor action. Pre-operational. 3 to 7 years old. Intelligence in the pre-operational period is intuitive in nature and involve the mastery of symbols. Concrete operational. Where 8 to 12 years old. The cognitive structure during the concrete operational stage is logical but depends upon concrete reference. In the concrete stage, children learn mastery of classes, relations, and numbers, and how to reason. Formal operation. In the final stage of formal operation, thinking involves structure. Ang sensory motor ay dinalagan sa unang dalawang taon ng bata na nalaman niya na nalalaman niya na ang pagkakaiba ng sarili niya sa mga kapaligiran at mga kapaligiran. Nasa pre-operational stage naman, magsisimulang kapag-isip ang mga bata sa mga paraan na nakikita ng simbol o simbolikong paraan. Kanilang mga pagsalita o pakikipag-usap ay maayos na naging magsugod nila. Sa concrete operational stage naman, namamaster na nila yung pakikipag-usap o yung naiintindihan na nila yung master na nila yung logic o logic para sa mga kompleto paraan. Natutukoy siya, nakahawakan, mas lalo naiintindihan o nakahawakan nila. Naiintindihan lang, mas lalo nila naiintindihan pag nahawakan o naranasan o nakikita ko, na direkta nila lang nagagawa kahit na nangyayari sa kanila. Sa formal stage naman, karaniwang nagsisimula sa 13 hanggang sa pag-as na yan. Naiilarawan na nila yung mga dapat mangyari na kung gagawin nila to o gagawin nila yung hindi nila alam ay yung formal stage, alam na nila yung kahinat na ng gagawin nila kung alam nila kung mali ba o tama.
Sino ba ako na? But, Ayos, ayos. Say daw. Ikaw bro. Interlocked group involves three fundamental processes. Assimilation involves the incorporation of new events into pre-existing cognitive structure. Accommodation means existing structures change to accommodate to the new information. This dual process of simulation and accommodation enables the child of two-form schema. Equilibration involves the person striking balance between him and the environment between assimilation and accommodation. Yung assimilation, yun yung mga dumadating na kaalaman nila, tapos pinagsasama-sama nila sa dati nilang alam. Kung sa accommodation naman, yung dati nilang alam, hindi nila sinasama dahil mas madami silang naalalaman. May dumadating na informasyon, o yun lang yung nila. Yun na yung kaalaman nila. Doon sila. Na tumatanggap sila ng ano lang, bagong informasyon para maging at doon na pumapasok yung schema. Yung schema, parehas lang sila ng liberation. Sila yung liberation, yun yung guwabalansi sa accommodation at assimilation para maging organismong tao sila at alam nila yung mga tamang gawain at yung makaintindi. Lumilig ba na? Sa ko. When a child experiences a new event, this equilibrium sets in until he is able to assimilate and accommodate the new information and thus attain equilibrium. For Piaget, equilibration is the major factor of explaining why some children advance more quickly in the development of logical intelligence than do others. Yung equilibrium, yun yung unang kahalaman ng bata. Hanggang mas pumapasok yung mga informasyon o yung events na ganapan sa buhay na para mag-balance at maging equilibrium na. Ang pagtakuha na yung mga pumapasok na kaalaman sa kanyang buhay, alam niyo yung mga dapat balik. Tapos, buwakat na yung equilibrium para maging balance yung kanyang gagawin at kanyang paaralan. The next reporter is Mr. Baturi. So, parang inaantok na. Gising pa ba guys? Tayo muna kayo. Sir! Tayo muna kayo saglit. Tayo. Tayo. Sige po na kayo. Ako kayo. Sige. Para lang na-stretch mo. Kanina pa kayo na-confer. Okay. Let's start. Vygotsky Socio-Cultural Development Theory. Okay, bago tayo mag-start, sino nga ba si Vygotsky? Anyone? Rachel. Si Vygotsky, siya ay isang psychologist. So, na kilala sa kanya socio-cultural theory of cognitive development. Saka yung isang yung importanteng concept ni Vygotsky, yung ZAPD or the zone of proximal development. Okay, thank you. Vygotsky Socio-Cultural Development Theory. Vygotsky Social Development Theory asserts that a children's cognitive development and learning ability can be guided and mediated by social interaction. So, his theory states that learning is a crucially social process as opposed to an independent journey of discovery. So, Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development
is a major theory in developmental psychology. It emphasizes the role of social interaction in the development of higher order of thinking skills. Ayon kay Vygotsky, ang pag-unlad ng pag-iisip ng isang bata o ang kanyang kakayahang matuto ay sa pamamagitan ng pagtuturo, paggabay o sa pakikitungo niya sa lipunan o sa ating kapwa. Sabi din niya na ang pag-aaral ay isang napakahalagang proseso sa pag-unlad ng kaalaman ng isang bata. Ayon sa theory ni Vygotsky na napakahalaga na paggabay sa mga bata sa pamamagitan ng interaction. Ano ba ang interaction? Pakikisalamuha sa mga mas may alam o sa more knowledgeable others. Sino ba ang mga more knowledgeable others? Sino pwedeng magbigay ng example ng more knowledgeable others? Sige, Raisa. Nagbibigay ng more knowledgeable sa atin is siguro sa bahay muna. Teachers yung mga parents natin. Tapos pangalawa sa school yung mga teacher. Okay, tama. Sila ang tinatawag nating more knowledgeable others o may mas alam kaysa sa atin. Lalo na kung gumagawa tayo ng isang task, kailangan natin yung gabay or guidance ng ating mga more knowledgeable others. Next slide. Ito. Vygotsky concept of more knowledgeable others or MKO. Anyone pwede magbasa? Si ano? Vygotsky's theory places importance on guiding children's learning through their interactions with a more knowledgeable other or MKO. The more knowledgeable other could be anyone with a greater understanding of the task or concept that the child is trying to apply. Most often, this will be a parent, caregiver, or teacher, but it could also be a peer or mentor. Okay, sabi sa concept ni Vygotsky na more knowledgeable others or MKO, sila yung mga mas may nakakaalam sa concept or understanding sa isang task. Di na tayo lalayo, pasok na dito sa bahay na lang tayo. Sino ang pwedeng maging more knowledgeable others? Ang ating mga parents. O, for example, meron tayong kapatid na 2 to 3 year old at gustong matuto na magtali ng kanyang shoelace. So, paano ang gagawin ng parents? Gagabayan niya ito. So, paano paraan? Ituturo niya, bibigay siya ng example kung paano magtali ng sapatos. Then, sa susunod na araw, tuturuan niya lang ito sa pamamagitan ng words. So, sasabihin niya kung paano tali or ano. Di na siya. Then, sa other day, matututo yung bata na magtali ng sapatos sa kanya na lang sarili. So, next tayo. Yun. Vygotsky Zone of Proximal Development. Ang konsepto ng Zone of Proximal Development ay ginagamit upang ipaliwanag o malaman ang potensyal ng bata sa cognitive development. Kakayahan ng bata kapag siya ay gumagawa ng may kasamang guidance at ang kanyang kakayahan sa paggawa ng isang task sa kanya lang sarili. Pakibasa. Anyone? Isabella. The concept of the zone of proximal development, also known as the zone of potential development, is used to explain a child's potential for cognitive development and ability when they are guided through a task rather than asked to do it in isolation. So, yun. Katulad ng sinabi ko kanina, dito nalalaman ang potensyal ng isang learner sa paggawa ng isang task na may kasamang guidance ng more knowledgeable others at yung paggawa ng isang learner ng siya lang mag-isa ng isang task. Okay? So, bago tayo mag-proceed, kanina pa natin sinasabi, cognitive development. Ano nga ba ang cognitive development? Anyone? Sige. Cognitive development is a field of study in neuroscience and psychology focusing on child development in terms of information processing, conceptual resources, perceptual skill, language learning, and other aspects of
that develop others during the cognitive cycle. Okay. Sabi nila, ang cognitive development ay ang pag-aaral na nakafocus sa child development na nakatuon sa information processing, concept resources, skills, at iba pang aspeto ng development. Okay. So, wait. Bago natin proceed, ano nga, sino dito na, di ba, napag-aralan na natin ito kay Sir Jet. Ano nga ba ang scaffolding? Anyone? Scaffolding. Sige, try. Ito yung mga ginagamit ng methods ni teacher para ma-support yung growth pa ni student. Okay. Thank you. Anyone? Another idea. Pero tama yung sinabi niya. Yan din yung sa'yo. Okay. Ang scaffolding, di ba alam naman natin to. Ito yung ginagamit sa pagtatayo din ng bahay. Scaffolding. Ginagamit ito sa pagtatayo ng building or bahay. It is a temporary structure used to support the construction. So kung i-connect natin siya sa ating pag-aaral o sa buhay natin, sila dito papasok yung pagsusupport or pagtuturo sa atin ng new knowledge or task ng mga more knowledgeable others. Next slide please. Okay, zone of proximal development stages. The ZPD can be broken down into 3 distinct stages in terms of learning skill set. Pwedeng pakibasa yung number 1. Anyone? Jenny Matias. Number 1. As a learner can accomplish without assistance. This refers to tasks that the learner can perform independently. So, sa first stage na ZPD, dito makikita yung isang learner na gumagawa ng siya lang mag-isa. So, sa number 2, anyone? Sir Garcia. As learner can accomplish with assistance. In this stage, the learner needs the guidance of the more knowledgeable others to help them complete the task. So sa stage 2 naman, dito papasok yung learners na gumagawa ng isang task with the guidance of more knowledgeable others. Or dito rin yung mga teacher, peers, parents, at iba pa. So number 3, anyone? The learner's ability falls within this range. The level of difficulty needed is to accommodate their state. Okay, dito sa task learner cannot accomplish with assistance, kapag daw yung isang learner, kumari, bibigay tayo ng example, sa cooking, kumari, si Shem, pinagluto ko siya ng beef Wellington, so mahihirapan siya. So ang gagawin, hindi siya pasok dun sa range ng kanyang skill set. So ibababa natin yung level of difficulty sa maabot ng kanyang skill set. Kumari, ibababa natin siya, gagawin natin siyang adobo. Pwede. So, doon papasok yung sa ating task learner cannot accomplish with assistance. So, dapat, pagdating dito, sabi dito sa ating, if the learner ability falls within this range, the level of difficulty may need to be decreased to accommodate their skill set. Okay? So, next. Ano tayo? Ayun, scaffolding. Instructional scaffolding. Sino pwede magbasa? Anyone? Sincha. Instructional scaffolding is a method of guided learning that helps a student learn by pairing them with an educator. The educator should also have an understanding of the level that the student is at and how they can address this level. Techniques for instructional scaffolding might include using visual aids such as diagram, providing examples, working one-on-one with the student, and providing feedback. The aim of scaffolding is to create an environment in which the student feels comfortable asking questions until they can perform this skill without any help. Good, thank you. Dito sa scaffolding, dito papasok yung pagtuturo sa mga learners
kasama yung mga more knowledgeable others. Sa pagtuturo nila to, dito pa pwedeng pumasok yung visual age diagram, providing example, katulad ng sinabi ko kanina sa pagtatali ng sapatos. Tapos pwede silang mag-ipag-work 101. So, bibigay tayo ng another example. May isang bata gusto matuto mag-bike. Anong gagawin natin? First, pwede nating lagyan ng training wheel yung gulong ng kanyang bike. Pangalawa, sasabihin natin kung paano pumidal. Tuturuan natin siya, pagbibigay tayo ng example. Tapos, the next day, pwede natin siyang turuan, tatanggalin natin yung training wheel. Then, sasabihin na lang natin kung paano ang gagawin niya. Hanggang sa matuto yung learner natin. So, yun. So, that is the concept of Vygotsky socio-cultural theory. So, good morning. Bago ako magsimula, meron na muna akong isang question. So, napag-aralan natin, discuss nilang lahat na yung isang bata sa development niya, maraming nakaka-apekto. It's either yung parents, yung friends, yung environment, teacher. So, sa tingin nyo, alin sa mga yon yung mga pinaka may impact sa bata? Anyone? Parents. Bata. Kasi bata pa lang siya na yung unang kasama. Kaya siya yung unang gagawin sa'yo. Feeling ko gaya ng sabi ng isa natin teacher. Kasi parang madalas kasi yung mga kabataan ngayon, mas nakikinig sila sa teacher kasi sa parents. Ano lang, same rin kay Ma'am Migong kasi regarding sa sa environmental sa bahay, iba-iba kasi yung environmental na. Kaya mas complicated. Anyone wala na? Friends. Kasi araw-araw sila nakakasama. So, lahat ng answer nyo is, lahat ng yan merong relationship with each other. Sabi nga sa Brunp and Brenner, nakibasa? Site. Brunp and Brenner, ecological system theory, use child development as a complex system of relationship affected by multiple levels of the surrounding environment, from immediate, from family and home settings to broader cultural values, rights, and culture. So, nakikita nyo naman na lahat ng mga circle of friends nyo, yung mga parents, lahat ng yan is interconnected, hindi dependent sa isa. Pwedeng ma-epektuhan ng parents mo yung pagkikipag-communicate mo sa mga students mo, pati sa mga teacher, pati sa mga sa buong environment mo. And yung hindi lang yung mga kakilala mo, yung mga nakaka-apekto sa'yo. Pwede rin indirectly. Kunwari yung mga parents mo, may katrabaho. Pwede rin nila ma-apektuhan yun. Why? Paano? So kapag yung nagkikipag-communicate yung mga ibang tao sa parents mo, kunwari, nabasbib yung mga parents mo, siyempre, uuwi yung mga parents mo, yung mga yan. So, ma-apektuhan sa'yo, pag kauwi nila, siyempre, mainit yung ulo, uminit yung ulo. Sino naman ang kauwi-uwi mo, gusto mo mag-merienda? So, kahit yung mga bata, nagkakaroon ng apekto yun sa sarili mo, sa development, sa paglaki mo. So, nagkakaroon ng bulan. Anyone, We child development and we must look at the child and we take environment and then So, kapag gusto natin mapag-aralan yung isang bata, yung development niya, hindi ka lang tumitingin sa mga ano niya, sa sarili niya, paano siya communicate sa iba, tumingin ka sa paligid niya. Lumagiba siya sa mga abusive parents, lumagiba siya sa mga, kunwari, yung mga teacher niya ng mga bata siya, mga strict gano'n, yung mga namamalo, yung mga ganyan, yung mga ganyan. So, lahat yun, nakaka-react sa development ng isang bata. Kapag lumaki siya, kapag high school na siya, marami nagkamali siya sa mga quiz na bumagsak siya, iisipin nila na ay mawapunta na, parang namatakot siya na. So, third grade. Third grade. Study a child development. Guided the person environment, 5 different systems, the mind system, the function, and
dinivide yun ni John Brenner sa 5. So, ito sila yung pinakamalapit muna, yung microsystem, yung mga parents. Mesosystem naman yung mga collection tulad ng mga friends and teachers, gano'n. Exosystem, yung mga parents by environment, yung mga nakakasalumuha ng mga nakakasalumuha mo, yung mga parents, mga friends, gano'n. Macrosystem, ito naman yung mga social and cultural values. Ito naman yung parang malaking culture natin, yung mga kapampangan. Ito na yung sila. Hindi ba pwedeng kaas mo lang? So, nakaka-apel din sa development natin. Changes over time. Ito rin yung mga history, yung mga na-experience natin sa past. So the microsystem is the first level of broadband learning field and entities that have direct contact with the child in the immediate environment such as parents, siblings, teachers, and school peers. Relationships in a microsystem are bidirectional, meaning the other people can influence the child in the environment and can also change the beliefs and action of other people. So yung mga parents natin friends, hindi lang nag-ano din sila yung mga yan. Nag-communicate sa isa't isa, di ba? Kapag pupunta yung mga kalasong sa mga bahay, no? Nakakausap nila yung mga friends mo. So nagkakaroon sila ng interaction. Kaya yung microsystem is yung mga close mo is nagkakaroon sila ng interaction. The mesosystem encompasses the interaction between the child mesosystem and the interaction between the child parents and teachers, or between school peers and children. The system is where a personal individual microsystem will not function and but are interconnected and influence upon one another. Yung nga sinasabi ko, yung mga kilala mo or hindi directly na hindi mo kilala, yan nagkakaroon ng mga interaction sa isa't isa na nakakapento sa development ng the exosystem incorporates other formal and informal social structures which do not themselves contain in the child, but indirectly influence the local structures affect one of the microsystem. Example of the exosystem includes the neighborhood, parents' workplace, parents' friends, and media. There are environments in which the child is not involved, and are still inherent different experience, but nonetheless affect them in a way. Yun nga, yung mga kapitbahay mo, yung mga kapitan nyo, yung mga kahit na yung mga nagulupo ng mga parents mo sa trabaho, meron apekto yung mga yan, kahit di na nakakatuan, directly, ang isang event. The macrosystem is a component of broad-banners ecological system theory that focuses on how cultural elements affect a child's development, such as the economic status, wealth, poverty, and necessity. So yung mga may nakapasin ba kayo sa mga mannerism ng mga mayaman or mahirap? Pwedeng yung pinagkaiba ng mannerism ng mga mayaman o mahirap. Ano? Yung mga napapasin mo, yung mga ugali, yung inisip ng mga mayaman. Sa mga mayaman kasi, parang yung mannerism mas sila. Yung mga mahirap naman, parang umilit na lang sila sa bahay sa lugar. Ako, meron siyang side baka Sabi niya kahit mahirap ko, ay lumalabas ng kanan. Pininilay niya lang na mayaman. Kapag mayaman, wala ko sa bansa. Puro ka lang sa
Yung mayaman. Yan ang binaboto niya sa Pero yung mahihirap, kahit mayaman silang pera, pero masaya sila. So, imagine nyo lang nakakalimuha yung mga ganyan tao. So, nakakapagpuan ng mga tao yun kung paano ka ma-develop. Parang sa ano, kapag mayaman ka, siyempre, sa ano ka, private school, siyempre yung wala yung mga so, nakakapagpuan nila na influence ka nila sa sarili mo. Yung mga nangyari sa past nyo, mas malaki-malaki effects yun sa sarili nyo. Example, yung in the past, nag-transfer ka from other states. So, siyempre, kapag pumunta ka sa first place, napaka-anxiety mo kasi wala kang kakilala. Tapos nag-transfer ka pa ng school. So, nananahimik ka ng student. Nakaka-apekto rin yun sa development ng isang bata. Kasi pwede siyang matakot sa new environment niya. Lalo na pag batang-bata pa siya, tapos na tuyo ka ng put down kasi nga may trabaho yung parents sa city. So, pwedeng maging matakot yung student or yung bata sa environment. Nakadepende na lang yun sa environment. So, magiging welcoming ba yun sa student or so, yung mga natayakan. Madali lang naman yung mga question. Unahin na natin si Lawas. Kaya kanina din ba? Madali lang po. Question number 1. Question. Basahin mo muna. Wala naman. Next tayo si... Pag di nakasagot doon tayo, magpapapaselfie natin sa Nagalaw ka talaga, oy. Nagalaw. Asahin nyo muna, walang magtuturo. Balik stage kay ano yan? Kay Josh, di ba? Call a friend daw. Ano yan? Wala ko. On B? C. C. 3 to 5. 3 to 5 year old. Okay. Next, si Kalma. Okay. Babasahin mo muna. Babasahin mo siya. Again. Autonomy. A.
B. B. Quiet, guys. B. Oh, quiet. Para may exam lang sasayaw. Quiet. D. A. Okay, next. Si Pagod. Ay, si Papi. Pagod. Sige. Continue. Oh, coaching. Another question. I answer. A. Yes. Tatlo na sila kasi. Okay. Okay, next. Si Jera. Understanding of abstract principle of morality. Answer. Josh.